Kaya ko po gustong pag-usapan itong ngayong gabi, itong mga katagang binanggit ni Rodrigo Duterte. Obviously naman, no, inuudya kanya yung military. Hindi niya binabanggit yung word na kudita. Hindi niya binabanggit yung word na destabilization. Pero pag pinag-aralan niyo po yung konteksto ng kanyang mga sinasabi, at saka pag pinagdikit-dikit niyo po yung mga nangyayari ngayon, di ba, merong mga nagtatangkang mag-people power dyan sa EDSA Shrine. Kawawa naman si Mama Mary, gamit na naman, no? Pati yung alaala ng EDSA, gamit na naman. Magkakadikit yan eh. They're trying to stir people into withdrawing support from the current administration. Ako alam niyo, hindi ko binoto si obvious naman, hindi ko naman binoto for president itong si Bongbong Marcos. Pero I respect the will of the majority of the Filipino voters who came out in 2022. Officially, binoto siya ng 31 million people. So siya yung merong maliwanag na mandato. Kaya ang basa ko rito sa nangyayari, obvious naman, no? Yung babanggitin ko, hindi to malaking sekreto. Napaka one-sided ng bakbakan na ito. Until now, yung bakbakan ng unit team, yung Godzara versus King Bongbong, kanina nga meron akong presentation dyan sa PPCRB. Ang ginamit kong title, Battle Between Bad and Evil. Hindi ko sinasabi na kayo na mamili kung sino yung bad versus evil doon. Kasi sa akin naman, ang konteksto ng ganun title, hindi porke nakakasuhan mo yung isa ng wrongdoing, ikaw malinis ka. So pwedeng bad ka rin. Pero darating yung panahon, magkakaroon ka rin ng tinatawag na reckoning day o yung comeuppance na tinatawag. Ang punto ko lang dito, pag pinag-aralan niyo yung bakbakan ng unit team, napaka one-sided until now. Nung finally, pumalag na o nagsabi si Bongbong Marcos na ito ay aking papalagan. Pero before that, it was all Duterte doing the offensive. It was all Rodrigo Duterte and it was all Sara Duterte. And of course, yung boiling point niyan, yung ginawang pananakot na sinabi niya, kumontak na siya ng papatay dito kay Bongbong Marcos kung sakaling mapatay siya. Of course, ang ginagamit eventually, di ba, pinipilit niyang bawiin yan, yung kanyang sinabi. Pero it's too late. Wala na mas lilinaw doon sa pananakot at pagbabanta sa buhay ng presidente na ginawa ng vice president. Wala na yan, touch move na yan. Ngayon, minamasahe pa nila yung mensahe. Massaging the message. Kasi alam nila, wow, kamali yata. Masyado yata matinding bunganga ng vice president nung time na yon. Kung yung mga nakaraang panahon, yung president, petiks-petiks lang, diba? Hindi kumikibo. Ikaw ba naman takutin o pagbantaan na ipapatayin ka, ipapapatay ka, yung asawa mo, tsaka yung speaker, hindi ka ba kikilos nun? So, siyempre, nagsalita na yung Pangulo. At yung kanyang binanggit sa kanyang video message, kung naghahanap pa kayo ng marching order, yun na yung marching order. Kaya nakikita niya, may mga pagkilos na, di ba? Nag-issue ng subpoena yung NBI, yung QCPD, nag-file na ng complaint against Sara Duterte. Pala, no, curious ako. Total biyak na naman yung unit team, no? Malalaman na kaya natin finally kung sino yung nagpahinto ng trapiko sa Commonwealth a couple of years ago dahil meron daw dadaan na VIP. Yun lang, curious lang ako. Baka pwedeng malaman finally kung sino yun. Kasi nilibing na lang sa limot yun eh. Hindi na binanggit kung sino yung napaka-importanting official na yun na kailangang ipahinto yung traffic dyan sa Commonwealth. At yung nag-video, siya pa yung napag-initan. Diba? Anyway, ito yung konteksto, one-sided. It's mostly the Dutertes attacking Bongbong Marcos. Ngayon, kung ikaw yung presidente, it's a matter of survival for you. Dahil pag hindi mo nilabanan itong mga Duterte, pag hindi mo sila tinalo politically, by all legal means, kawawa siya. Sinasabi ko nga, if Sara Duterte survives this political turmoil, which is mostly of her and her father's own doing, kawawa si Bongbong Marcos. Lalo kung maging presidente sa 2028 si Sara Duterte. I tell you, and I bet, Bongbong Marcos and his family will face a fate worse than EDSA 1986. Ngayon, i-contextualize natin yan dahil masyadong fashionable itong pati yung Yumaong Benigno Aquino
Jr., si Ninoy. Ginagamit pa ngayong alaala nitong si Sara Duterte. Grabe, no? Yung pagkakatalsik ng mga Marcos noong 1986, that was because of their own doing. Diba? Yung issue ng massive corruption, human rights violations, the Filipino people had enough, lumayas kayo. And then, they went on exile dyan sa Hawaii, pero a few years later, nakabalik. At hindi naman sila talaga nawala sa posisyon. At ngayon, ito yung ultimate comeback, 2022. Pero my point is, yung nangyari sa mga Marcos noong 1986, kahit nung panahon ng kampanya for the 2022 elections, masyado naging madrama yung sinabi nila na sila inapi, itinaboy, kinawawa. Hello? Kayo may kasalanan. Kaya nangyari yung 1986. Okay? Gusto ko lang i-put on record dyan. Ngayon, kung sila naman yung ma-persecute after ng termino ni Bongbong Marcos sa 2028, hindi naman nila kasalanan yon. May kasalanan doon yung Duterte kung siya magiging presidente. Eto naman. Kahit pa paano, meron pa ring kasalanan si Bongbong Marcos. Kasi ngayon, grabe na yung ginagawa sa'yo. Isang katutak na yung mga illegal na ginagawa nito mga Duterte laban sa'yo at saka sa pamahalaan. At kung wala ka pang ginawang legal, ikaw na talaga may kasalanan. This is a matter of survival, not just for you as president, not just for your family, but for the Filipino nation. Hindi ko ma-imagine kung maging presidente si Sara Duterte. Kawawa ang Pilipinas. Pati yung mga bulag na taga-sunod o taga-suporta ngayon, pati yung mga trolls na yan, hindi nyo pa nare-realize ngayon. Pero pagdating ng araw, kawawa rin kayo. Yun. So, tingnan natin kung saan nakahantong ito. Kung tayo maintindihan kung paano pa mapapalusot itong ganitong kawalangian na nakikita natin mula sa mga Duterte. Pati yung pag-uudyok sa military, pag-uudyok sa kanilang mga taga-suporta. Naniniwala ba kayo na ginagawa nila yan dahil iniisip nila yung kapakanan na ordinaryong Pilipino? Ang iniisip nila, yung kapakanan nila, survival nila. Kaya pwede ba? At kahit sinong politiko ito, no? Mabibilang naman talaga sa mga daliri natin, yung mga politiko na honestly, iniisip yung kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Pero dito sa away nitong ng mga Marcos at saka ng mga Duterte, hindi ako convinced. Malabo ako ma-convince na ang iniisip nila yung kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Imagine nyo, no? Siguro gumawa kayo ng parang imagine conversations within, let's say, the Marcos family or the Duterte family. Sa tingin nyo ba usapan nila? Top ng agenda ba yung kawaway ordinaryong Pilipino dito sa away natin, dito sa kabilang pamilya? Kawawa naman yung ordinaryong Pilipino na mababa pa rin yung sweldo, mataas yung presyo ng bilihin, talaga naghihirap sa buhay. Habang tayo, kahit naman kaaway natin yung kabilang pamilya, nakasama natin dati sa Unity, masarap pa rin naman yung pagkain natin, ang dami pa rin naman nating mga ari-arian. Secure pa rin naman yung ating mga sarili, di ba? Meron pa rin tayong mga bodyguards. Pag meron tayong gustong bilhin, mabibili pa rin naman natin. Di ba? Ganun yun eh. Wala kang mapili. Marcos man yan o Duterte. Kaya nga sa akin, huwag na tayo magpabola. Wag ganun. Tama na yung pagpapakatanga. Okay. Tama na. Masyado na ako na-trigger. Basta masasabi ko lang, these days, we're seeing such evil in the political arena we hadn't seen in recent memory. Kaya mag-ingat po tayong lahat. At magdasal po tayo sa mahal na Panginoon para gabayan yung ating bansa. Iligtas sa mga walang hiyang politiko na ginugulo yung ating bansa para sa kanilang sariling kapakanan. Pagdasal po natin na magising yung ating mga kababayan at hindi magpagamit dito sa mga walang hiyang politikong ito.